Nag-resign na po itong si Coach Chot Reyes bilang coach ng Gilas Pilipinas. Itong anunsyo ay naging formal pagkatapos talunin ng Gilas itong China kung saan nakita natin yung explosion ito si Jordan Clarkson noong third quarter kung saan umiscore siya ng napakaraming puntos kabilang na ang 5 3-point shots. Maganda rin ang naging contributions ni Kai Soto, Dwight Ramos, itong si AJ Edu all-around game, si Junmar Fajardo at yung iba pa nating mga players. Sinabi ni Coach Chot pagkatapos ng laro na ang una sana niya talagang option ay yung hayaan na yung management ang mag-decide kung ano ang kanyang magiging fate kumbaga. Pero nung bandang huli, yun daw negativity na nakukuha niya mula doon sa mga fans, doon sa mga bumabatikos ay sumobra na. Tinawag nga niya na rude daw yung mga fans at sobra at pati personal na raw yung pag-atake pati raw sa pamilya niya. At yun ang dahilan kung bakit nagdesisyon siya na magre-retiro. Magandang send of talk para kay Coach Chot kahit papaano. Siyempre marami naman naging problema dyan, hindi na natin pang kailangan i-detalya isa-isa. Pero maganda itong naging panalo niya at pwedeng mag-build dito ng momentum ang ating Gilas Pilipinas para sa mga susunod pang competition. Dahil magre-resign na ito si Coach Chot Reyes, asahan natin na pati ito si Coach Timko na aalis na rin dyan. At ang tanong ngayon ay kung sino papalit. Kinakailangan makapaghanda na tayo as soon as possible dahil ang ayaw nating mangyari ay yung paulit-ulit na last 2 minutes kumbaga tsaka tayo makakakuha ng player, ng coach, magpa-practice. Kinakailangan ngayon pa lang ay mag-ready na tayo para sa mga susunod na hakbang para lalong gumanda ang performance ng ating national team. Ang maganda dito, bata pa yung mga core players natin. Ito sila Soto, sila Edu, si Malonzo, si Dwight Ramos at yung iba pa. So maganda ang future natin. Para kay Coach Chot, well, nandiyan naman always yung TNT at ang MVP group na pwede niyang balikan anytime. Ngayong wala na siya sa Gilas. Mukhang magkakaproblema tayo dito sa lineup natin para dito sa Asian Games dahil sinabi na ni Dwight Ramos na hindi raw siya magiging available dahil yung date ng pag-umpisa ng Asian Games ay kasabay ng Japanese B-League. So asahan natin na itong si AJ Edu hindi rin siguro makakapaglaro dyan pati na itong si Kai Soto. So kailangan magkaroon tayo ng adjustment dito sa lineup ngayon as soon as possible. Total tapos na yung laban natin dito sa China, kailangan mag-shift na tayo ng focus dito sa Asian Games. Siyempre wala dyan si Jordan Clarkson pero okay lang dahil nandito naman si Justin Brownlee at hindi na magiging problema yung adjustment dyan. Ngayon ang kailangan naman natin tignan ay kung sino yung mga players na pwede mag-fill up. Medyo kung itong si Ramos at itong si Edu at si Kai Soto ay hindi makapaglalaro, mukhang magkakaproblema tayo sa frontline dahil tandaan natin ito si Poy Eram ay nag-retire na muna sa Gilas at nagre-recover pa sa injury. At tignan natin baka pwede ito si Christian Stan Hardinger, pwede sana, kaya lang nagretiro na rin ito mula sa international competition. So kailangan tignan natin kung sino yung mga available na big man na pwede natin kunin dahil kung mawawala mga nabanggit na players, ito si Ramos actually pwede rin niya maglaro ng guard. So siya yung player na multiple positions na kayang gawin. So malaking kawalan yan kung sakasakali. And of course, hindi ko na kailangan pa sabihin kung ano nagiging contribution ni AJ Edu dito tsaka ni Kai Soto. So kailangan magkaroon tayo ng adjustment dito sa ating front court at as soon as possible ay makapag-practice na yung mga players natin para dito sa Asian Games. Siyempre iba competition sa FIBA at sa Asian Games pero kinakailangan din siyempre tayong maghanda dahil asahan natin yung mga Asian teams ay babawi din sa atin dyan. Kailangan din siyempre magpakitang gilas yung mga players natin dito at makabawi kahit papaano dahil dito yung kahit natalo natin ng China, overall disappointing yung performance natin dito sa FIBA. So bawi na lang sa Asian Games. Kung ang ating Gilas Pilipinas ay kailangan nang mag-prepare para do sa future nila, itong powerhouse teams katulad ng San Miguel at TNT at Ginebra ay ganun din ang ginagawa. Itong Barangay Ginebra ngayon ang pinaghahandaan niyang future ay itong kanilang guard at yung kanilang big men. Siyempre ngayon kahit 100% pa itong si Stanley Pringle, kinakailangan nilang kumuha ng isa pang guard dahil hindi pa tiyak kung kailan makababalik si LA Tenorio at ito si Jeremiah Gray alam natin na out for the season na. So medyo maraming adjustment kailangan gawin ng Barangay Ginebra at ang isa nilang magagawa dyan ay kumuha dito sa draft. Kahit wala silang pick sa first round, pwede silang mag-offer para dito sa pick ng Terra Firma o di kaya Northport, Batang Pier. Kung sino ang i-offer nila, nakadepende na yan kay Coach Tim Cone. Pero sa tingin natin, pwede ito sila Sidney Onbubere, Bon Pesumal, Aljon Mariano at yung iba pa.
At ang pwede nilang targetin dyan na mga guards ay ito si Stephen Holt o kaya si Sonny Winston. Ang San Miguel Beer, ganun din, pwede nilang targetin. Yung mga nabanggit din natin, ito si Holt at si Winston, o di kaya naman, kung gusto nila ng big man, ay ito si Justin Baltasar kung mag-apply siya sa draft at makuha ng Terra Firma Jeep. Pwede rin ito si Cedric Bearfield. Kaya, of course, para mangyari yan, kinakailangan makapag-trade ang San Miguel Beer dahil wala silang draft pick dito sa first at second round. Pero hindi naman yan magiging problema dahil kung kumuha ang Terra Firma o kaya Northport, pwede nilang i-trade yan sa San Miguel Beer. Ang tanong na lang ay kung sino maging kapalit. Kaya nga matunog ang usapan ngayon na baka itong si Noy Baclao kaya kinuha ng San Miguel Beer yan ay para gawing trade asset at dalhin dito sa Northport o kaya Terra Firma para makuha yung mga players niyan. Kung hindi naman sa draft, baka ang kunin ng San Miguel Beer ay yung rights para dito kay Jordan Heading na alam natin yung rights niyan ay nandun pa sa Terra Firma Jeep. So abangan natin kung ano magiging susunod na moves ni El Francis Chua para sa SMB at Hinebra. Okay, sa ngayon habang tapos na itong ating FIBA ay meron naman tayong development dito sa PBA draft. Dahil doon PBA draft, syempre yan ang inaabangan din ng mga fans ngayon. At ang masasabi natin itong si Stephen Holt ay nag-apply na raw dito sa draft. Kung inyong magugunita, sinabi nito si Commissioner Willie Marshall na tinanggal na nila yung age limit dito na 30 years old dito sa PBA draft. Dati kasi hindi pwede raw mag-apply sa draft pag over 30 ka na. Pero ngayon tinanggal na nila yung age limit na yan at ibig sabihin yung mga players ay pwede na mag-apply. At ang kauna-unahan daw na nag-apply dyan ay itong si Stephen Holt na isang legit na guard to. 6'4" to na guard. 31 years old na, hindi na siya bata pero tandaan natin, ito si Christian Stan Hardinger, hindi na rin bata nung nag-apply pero nakita naman natin ang contribution niya dito sa liga. So ito si Stephen Holt, magandang abangan to at huwag tayong magugulat kung ito ay magiging top 5 pick dahil maganda ang prospect ng nasabing player. Nakita na natin dito sa FIBA kung ano nagagawa ng mga matatangkad na players na kaya mag-bring up ng bola katulad ni Dwight Ramos. At kung sa PBA meron kang Stephen Holt, napakalaking bagay niyan. Isasama mo pa yung ibang mga players dito katulad nila Sonny Winston na nag-declare na rin at pag itong si Cedric Bearfield at Justin Baltasar, lalalim itong draft natin. At asahan natin na magkakaroon na ng movement yung SMC at MVP group, pati na yung independent teams katulad ng Converge at Rain or Shine para makakuha ng mga top players. Ang maganda dito kasi syempre of course kung ikaw yung mga independent teams, gusto mo as much as possible na ma-retain yung mga draft picks mo. Kaya sa ngayon tignan natin kung sino magiging number 1 pick. Hindi na lock dito, ito si Baltasar. Dahil mukhang marami ang mag-a-apply dito sa PBA draft. So abangan natin yung latest developments at kung sino ang susunod dito kay Stephen Holt. Shoutout kay Andrew Anyosa, Almond de Guzman, Jonathan Iloso, Romana Tred Steven Agustin, Joy Luste, Joy Soberano, HG Milan, Jaman Andes Family, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, kay Toto Mamon, Rose May Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, JJ Sibum, kay John Mark Cantos, Kagawad Katsakino Dukusin, Donel Santiago, Ireneo Salangsang Family, Ronald Berbosidad, Jason Mendoza, Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enju, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Michael D., Dexter Domer, Joseph Pineda, Dionisio Mercado, OG, Len Gio at GS Santillana at Tagde Family, Rico Olarte, RG Bueno at Dalina Family. Binabati din natin si Anthony Alon, Myron Almosa at Balyete Family, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, pati na rin itong si Jonel Alagon at Celino Valles Family at John Patrick Abrea.